I don't care if you have weaknesses. Hello? I don't care if you have weaknesses. I don't care if you are going through problems. That will never, ever be a reason for you to be an instrument, to be a tool, to be a blessing for somebody. God will use you. Today, we're going to talk more about what's going on sa buhay natin ito. We welcome the newcomers. And I do believe that today you will be blessed not only by our praise and worship ng ating mga ginagawa dito sa loob ng tahanan, kung hindi, mabibless din po kayo sa mga taong katabi nyo ngayon. Amen? Pag-uusapan po natin tungkol sa natural na buhay. Di ba, kanina, ang sabi ni Sister Dwayne kanina, dumadaan tayo, yung ginamit niya Book of Isaiah, dumadaan tayo sa iba't ibang season ng buhay natin. There are season of sorrow, season of joy, season of bounty, and season of lack. Ibig sabihin, kawalan. Iba-ibang bagay, dinadaanan natin sa buhay natin ito. Pero I have a good news to all of you. The good news is, God has covered everything that you need in your life. If you have Christ in you and you are already part of God's kingdom, God has already guaranteed everything that will happen in your life. God has covered everything about your life. And ang tanong, paano nasasagot ng Diyos ngayong ako'y mananampalataya na, ngayong ako'y mayroon ng relasyon sa Panginoon, paano nasasagot at anong ginagawa ng Panginoon sa panahon ng aking pangangailangan, sa panahon ng aking paghihintay, sa panahon ng aking kasalatan, anong ginagawa ng Panginoon? The answer is one word. The word is grace. Biyaya. Kanina, binanggit din kanina nating song leader, yung sa biyaya lang niya ako nakakatayo. Mamaya pag-uusapan natin bakit sinasabi natin minsan sa biyaya lang ng Diyos tayo nakakatayo. Mamaya pag-uusapan natin ngayon. Because many times we think that grace is just a mere word. Pero gusto ko makita natin dito, the word grace is one of the richest and deepest and one of the most beautiful word in the Bible. Gusto ko rin maunawaan natin dito that through every seasons of our lives, although ang season ng buhay natin paiba-iba, may tag-init, may taglamig, may taggutom, sabihin natin, tagyaman, okay? May panahon ng kalungkutan, may panahon ng kagalakan, may panahon ng kasaganaan, at kasalatan. Pag-uusapan po natin ngayon yan, but there is only one thing that will be consistent in our lives if you are a Christian, and that is the grace of God. Okay? Kaya pinamagatan ko po ang aking mensahe, okay? Grace in every season. Handa na kayo? Okay? Now, ang sabi po ng salita ng Diyos, okay? Ang grace, ano po ba yung grace? Sabi po rito, grace speaks of undeserved. Ibig sabihin, hindi ito karapat-dapat sa atin. Bakit? Kasi makasalanan tayo, kasi suwail tayo, kasi rebellious tayo, at kasi tayo ay kaaway ng Diyos according to Romans chapter 5, verse 8 and 9. We were enemies of God. But in spite of those things, ang sabi ng salita ng Diyos, inabot niya tayo, minahal na tayo. That's why we don't deserve His love. We don't deserve na ikaw ay iligtas niya. Subalit, ginawa pa rin niyang bagay na yun. That is grace. Ang tawag po doon, saving grace. Alright? And that grace is unconditional. Kasi sabi ko nga po sa inyo, we don't deserve it. Kahit na ano ang kondisyon mo, hindi mo pwedeng sabihin, hindi na siguro ako kayang mahalin at patawarin ng Panginoon sa mga nagawa kong kasalanan. No, that grace is unconditional. If God was able to forgive
yung taong matulungin, ganon din ang tindi ng forgiveness niya na ibibigay, paglilinis niya na ibibigay sa isang taong pumatay ng 5. It's unconditional. And it's spontaneous. Why? Kasi hindi lamang po ang biyaya ng Diyos ibinibigay one time when you accepted Jesus as your Savior, when you have been forgiven. Ang akala natin, that's all that there is in the word grace. No, it's spontaneous. You know why? Sapagkat ang biyaya po, mga kapatid ko, hanggang ngayon kumikilo sa buhay mo. Ang sabi ng salita ng Diyos, my grace is sufficient for you, sabi ng 2 Corinthians chapter 12 verse 9, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in your weakness. And okay, balikan natin yung itong verse na ito yung gusto kong bago tayo pumunta doon sa my grace is sufficient for you. Ito po yung 2 Corinthians 9:8. God is able to make all grace. So hindi lang ito small grace, hindi lang ito kumbaga parang grace na occasional grace or some grace. Ang sabi rito ni Pablo, all grace. Ibig sabihin, ang grace ay hindi lamang one facet, hindi lang one level. It's a multifaceted word na ginagawa ng Panginoon sa atin. Meaning, pagka sinabing all grace, it's not just saving grace, it's about sustaining grace. Naalala niyo, sabi ko nga kanina, sinabi ko kanina, it's undeserved, unconditional, spontaneous. Kasi ang ibig sabihin nito, mga kapatid ko, grace is not only given by God as a pardon to the sinners, para to forgive you and to save you. Grace is also God's provision for the saints, for the believers, to sustain you and to keep you strong kahit na anong season ang dinadaanan ng buhay mo. I'm sure iba sa atin dito nasa season ng increase, ng blessing. Iba sa atin dito nasa season ng waiting. Iba rito nasa season ng weakness. But regardless, the grace of God will intensify, depende ito kung anong klaseng season ang dinadaanan mo sa iyong buhay. Kaya po pagka sinabing grace, okay, if you want to see the picture of the word grace, it is God stooping down, reaching out doon sa mga taong who cannot reach Him. It is God who made the action of reaching down to us to pull us up. Yun po yung picture ng grace. Okay? Siya yung unang umabot, siya yung pumilit bumaba sa atin upang tayo po ay maiangat. That's kumbaga, the portrait of the word grace. Regardless kung ano pa yung kalagayan natin, kung gaano kalalim tayong nakabaon sa ilalim ng kasalanan natin. Okay? That's the reason why wag kang matatakot, wag kang mahihiya na lumapit at humingi ng kapatawaran sa Panginoon, sapagkat hindi nasusukat ang pag-ibig at biyaya ng Diyos sa buhay natin. And that is what I'm telling to the newcomers sa araw na ito. But I have a good news doon sa mga tao nagpapagamit sa Panginoon, doon sa mga taong mananampalataya na, doon sa mga Kristiyano nakikinig sa akin sa mensahe ko ngayon, na dumadaan at nag-uumpisang magtanong, bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Okay? At alam po ninyo, ang biyaya ng Diyos, ulitin ko, ay hindi lang pagpapatawad at kaligtasan. Ang biyaya po ng Diyos ay ang extension ng pag-ibig ng Panginoon sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. At kapag dumadaan sila sa kahinaan ng kanilang buhay, the grace of God will be the divine energy that will be put upon their lives so that they can continue to live life victoriously. Kaya minsan, kahit hindi mo na kaya, nagtatagumpay ka pa rin. Hindi na kasi ito galing sa lakas mo. Ito ay lakas na ng ito na yung biyaya ng Diyos
na ibinibigay sa'yo. Alright? That's the reason why, at one time, Paul, during the hardest moment of his life, he prayed to God, Lord, tanggalin mo na ito, Panginoon, thorn na ito, yung tinik na ito sa aking katawan, sa aking dibdib. And then, instead of God answering his prayer the way he wants to answer him, ang sabi ng Panginoon, di ba? Ito yung sabi ng binasa natin kanina, 2 Corinthians 12:9. My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in your weakness. We are going to deep dive into this verse. Today, we will discover how God's grace work during tatlong season ang pag-uusapan natin yan. During the season of weakness, the season of waiting, and the season of blessing. Handa na kayo? Perhaps before the message end, we will discover na makikita natin dito that whatever season we are into today, God has already prepared grace for you. Amen? Now, let's talk more about the grace during weakness. Grace for the season of weakness. Basahin natin yung ating text for today. Okay, binasa lang natin kanina yung verse 9. We're going to read verse 7 hanggang verse 9 para makita natin dito yung konteksto na sinasabi rito ni Pablo. Sabi po rito, therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in the flesh. Sinusulat niya to kasi he wanted to to encourage those Christians in Corinth. Dahil kasi ang akala nila minsan pagka-Kristiyano na nabibigla sila. Akala nila pagka-Kristiyano ka na talagang alam mo yon, parang superpower, Superman ka na, para ka superhero na pinakita dito ni Paul, we are still under attack. And even though Satan is not attacking you, I want you to remember, it's like parang sinasabi to ni Pablo sa kanila na we're still living in an imperfect world, imperfect environment. So kapag mayroong imperfect environment, kontra ito sa buhay ng isang mananampalataya. Tama ba? So, nakita natin dito, sabi ngayon dito ni Pablo, hey, kahit na ako ay nananalangin sa Panginoon at ako ay malapit sa Diyos, meron pa rin akong mga weaknesses na dinadaanan sa aking buhay. That's the reason why some of you are questioning God, asking God, Lord, bakit ganito? Kahit na ako nagtitiwala sa iyo, matapat naman ako, naglilingkod naman ako, nagbibigay naman ako ng tithes, nagbibigay ako sa iyo sa Panginoon, ng aking buhay, ng aking panahon. Sometimes we question God. Bakit hanggang ngayon may karamdaman ako? Kagaya nitong si Pablo. Ang sabi niya, I was given a thorn in the flesh. In the Bible, okay, some of the Bible scholars are sort of trying to explain ano itong thorn in the flesh. Some Bible scholars, sabi nila, ito yung sakit niya na ophthalmic disease, na parang epilepsy ito, na kapag siya ay, siya po ay inaatake nito, lumuluwa po yung mata niya. Okay, that's the reason why si Pablo po, bagamat siya ay aking isa sa mga hero ko, okay, hindi po siya good-looking person. Kasi po, yung kanyang mata ay talagang medyo luwa. Okay, dahil madalas may sakit po siyang ophthalmic disease. Na pagka ito ay inaatake siya talagang at one time sa kanyang pagsulat sa kanyang anak sa Panginoon na si Timothy, sabi niya gano'n, pasensya ka na kasi yung mga letrang sulat ko ay malalaki sapagkat ako ay inaatake na naman ng aking karamdaman. Okay? Hindi po siya perpekto, may mga weaknesses po si Pablo, and he was praying to God. Pero hindi niya sinabi na ito nga yung thorn in the flesh niya. Some Bible scholars sinasabi maybe this thorn of the flesh is it's not the physical affliction. It's the opposition, persecution sa buhay niya, yung consistent, recurring suffering na dinadanas po niya. Okay? Pero regardless, kung ano man po yung thorn in the flesh na pinagpe-pray niya, Lord,
Lord, tanggalin niyo po itong thorn na ito. Whatever thorn it may be, we can easily identify. Sapagkat lahat ng mga mananampalataya na nakikinig sa akin ngayon, in one way or another, tayo ay may tinik sa ating dibdib. Amen? Mayroon dyan something that in some other way, naapektuhan ng iyong buhay, naapektuhan ng iyong pananampalataya, naapektuhan ng iyong paglilingkod, naapektuhan yung araw-araw na pamumuhay mo, naapektuhan din yung kapayapaan mo, naapektuhan yung happiness mo sa iyong buhay because of that thorn. And Paul, ang sabi rito sa verse 8, look at this. 3 times I pleaded to the Lord to take it away. He prayed 3 times. Now, hindi po ibig sabihin ng 3 beses lang niyang sinama ito sa prayer. No, sa panalangin niya, nananalangin siya madalas sa Panginoon. But siguro, during the time na matindi yung kanyang atake, yung atake nitong sakit na ito, doon siya nagpipray, Lord, tanggalin niyo na po ito. Although, pinagpe-pray niya ito consistently na, Lord, tanggalin mo po ito. Kasi, if you will be in the position of Paul, imagine, ang daming niyang pinag-pray, ang daming himalang dumaan sa buhay niya, lahat sinagot ng Panginoon, and here he is, having a problem of his own. So, never ever think na kung ikaw ay may problema, hindi ka pwedeng gamitin ng Panginoon. Marami yung mga mananampalataya ayaw magpagamit sa Panginoon sapagkat sinabi niya, paano akong gagamitin ng Lord? Ako nga may problema sa sarili ko. Sabihin mo sa katabi mo, gagamitin ka ng Diyos. Regardless of your situation, regardless of your problem, I don't care if you have weaknesses. Hello? I don't care if you have weaknesses. I don't care if you are going through problems. That will never, ever be a reason for you to be an instrument, to be a tool, to be a blessing for somebody. God will use you. And here Paul was praying. Actually, he was not just praying. He was not casually praying. He was pleading to God. He was imploring to God. Lord, sabi niya, kita niyong ginamit niyang word dito, I pleaded. See? I pleaded with the Lord. Lord, please take it away. And then, instead of God immediately removing the thorn, anong ginawa ni Lord? Sumagot. At ang sagot niya, tingnan po ninyo, sabi niya gano'n, sa Lord, take it away. Ang sagot ni Lord sa kanya, Paul, my grace is sufficient for you. Bakit gano'n? Okay? Many times, we get disappointed with God. Kasi minsan, akala natin hindi siya sumasagot. Tama? Pero we get disappointed with God kasi kadalasan, hindi lang siya, akala natin hindi siya sumasagot. Or, minsan, sumasagot siya sa paraan na hindi natin inaasahan at gusto. Kaya minsan, akala natin mas matalino pa tayo kay Lord. Sabi ko sa iyo, Lord, ganito dapat, bakit ganito? Sabi ko, Lord, bakit ito dumating? Andiyan ba kayo, mga anak ng Diyos? Sabihin mo sa katabi mo, trust the Lord. Trust. Ito ba, hindi pa tapos? Trust in His grace. Why? Look at this. Sabi ni God sa kanya, Jesus was actually the one speaking here to him, my grace, Paul, is sufficient for you. The first truth that I want you to know when you are in the season of weakness, when God answers your prayer, God's usual response to weakness is not elimination, but empowerment.
Naintindihan niyo? It's not removal of your problem. It's not you being removed in that situation. It is God giving you His divine energy, His divine power, and that power will never ever be defeated by your situation. Thank you, Jesus. Hallelujah. That's the grace, my friend. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanya, anak, magpatuloy ka kasi my grace will be sufficient. My grace will be enough for the suffering, for the situation that you're going through. Just move on. Wag itong pipigil sa iyo. Wag ito ang magiging sagabal para sa iyo. At wag mo ring gawing excuse yan para hindi kita gamitin. Thank you, Lord. Maraming Kristiyano kasi gano'n eh. Hindi mo na mapapagamit kasi may problema pa ako. Ay, hindi siguro, mahirap kasi hindi kagaya noon ngayon, medyo sitwasyon ko ganito, ganyan eh. But you see, kung ikaw ay magpapagamit sa sitwasyon na yon, sa kabila ng mga bagay na pinagdadaanan mo, doon mo mararanasan, nagagawa ko lang ito dahil sa biyaya mo. Yan! Yan! Doon ninyo naiintindihan dahil sa biyaya mo. I want you to understand that during the season of weakness, it doesn't mean that God has left you. Hindi ibig sabihin ikaw ay umiiyak ngayon, ikaw ay nangihina ngayon, ikaw ay may matinding karamdaman ngayon. Hindi ibig sabihin nun iniwan ka na ng Diyos o hindi nakikinig ang Diyos sa'yo. Marami sa Biblia ang ginamit mightily ng Panginoon. They were all mighty men of God who also struggled during the season of weakness. I'll give you Moses. He became weary. Okay? I'll give you Elijah. After the great victory, he got discouraged. Bigla siyang dumaan sa season of weakness. David, during the time of his weakness, he cried out in distress to God. Jeremiah the prophet, he wept and wept when he saw what God has showed him sa kalagayan ng Israel, about the condition of Israel. He wept. Everybody, even if you are a believer, a Christian, a super Christian, lalo na itong mga mighty men na ito, kahit pastor ka pa, kahit leader ka pa, lahat tayo, normal lang umiyak. Normal lang masaktan. Normal lang mag-alala paminsan-minsan. Kasi tao ka. You can never pretend. I can pretend na okay ako, pero sa loob ng kwarto ko, hindi. At minsan tatanungin mo yung sarili mo, may problema ba sa akin? Bakit natatakot ako? Bakit may ganito? Hindi, normal ka, tao ka. Kaya lang, kinakailangan mo maunawaan sa panahon ng iyong takot, sa panahon ng iyong karamdaman, sa panahon na ikaw ay nakakaranas ng mga bagay-bagay na pagiging tao mo at naapektuhan ka ng sitwasyon mo sa iyong buhay. Doon mo dapat makita na ang biyaya ng Diyos ay kikilo sa buhay mo. Doon ka lalo dapat magtiwala sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay hindi magkukulang sa iyo. At yun ang sagot ni Jesus kay Pablo. I'm pretty sure, sabi ni Jesus Christ sa kanya, don't you worry, Paul, for my grace is sufficient for you. My grace is sufficient for you. Weakness doesn't always mean na ikaw ay spiritually failure. No. Sometimes, talagang hinahayaan ng Diyos na mangyari sa iyo yung sitwasyon na yan. Sapagkat kung kailan tayo nandoon sa lugar na yon, doon nagniningning lalo ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa atin. Sa umaga, we can never appreciate the light of the moon.
Sa umaga, hindi natin siya nakikita. Pero kinakailangan dalhin tayo ng Panginoon sa isang madilim na sitwasyon, in a dark environment, so that we can appreciate the light of the moon. Ganon din sa buhay natin. Kung gusto mong makita at makilala ang Diyos, hindi kanya ilalagay sa maganda panahon ng kasaganaan laang. Minsan mas nakikilala natin at nakikita natin lalo yung kanyang kaningningan sa panahon na ang lahat ay madilim sa sitwasyon ng iyong buhay. I can easily attest to that because in my life, 2 beses na po akong lumaban sa buhay. Nandun po ako, 50-50 po ako. 2 sitwasyon ng aking buhay. And alam ko kung paanong mahirapan at kung paanong yung isang paa mo nasa hukay na. Alam ko rin yung horror na pagkatapos ng testing na binigay sa'yo doon sa cancer center. And the doctor had the paper, the result of the testing. And then saying, handa ka ba dito sa resulta? Sige po, Doc, ano po yun? You have a cancer. Actually, ngayon, you are in the stage 3 cancer. I know the horror. Okay? I will not, kumbaga, hindi po ako magpapaka-plastic sa inyo, sasabihin ko, hindi ako tinabla, okay lang ako mamatay. Hindi. Tao ka. And you know, pagka sinabing may cancer ka, alam mong ang buhay mo bilang na. And I'm telling you, mga kapatid ko, at that time, I just prayed solemnly to God. Lord, tulungan mo po ako. Alam kong ako ay sadya mo lamang pinapadaan dito. But I am trusting upon a miracle. And here I am after 2 years. Last Wednesday po, every 6 months na ang aking testing dahil hanggang ngayon minomonitor po ako. Okay? Last Wednesday, I went to, ako po ang aking pong ospital National Cancer Center ng Japan. Okay? Doon po ako kumuha ng second opinion. At doon po ako naoperahan. Okay? And lumabas po yung resulta, 0. Okay? I mean, gusto ko lamang pong sabihin sa inyo, ngayon masarap pakinggan. Pero nung ikaw ay dumadaan sa panahon, the season of weakness, mga kapatid ko, that's the perfect time for us to show our dependence upon God. Sometimes, alam po ninyo, kapag tayo ay nagiging nalulunod sa katagumpayan, ang problema sa atin, instead na lalo tayo magtiwala sa Kanya, minsan nade-develop sa atin yung self-dependence. That's the reason why sometimes God will change the environment of our lives. He will put you in the darkest time of your life so that ang maramdaman mo lang dito, okay, ay walang iba kung hindi hanapin mo siya sa buhay mo. And gusto ko makita natin dito that the grace is not just forgiveness or saving grace, it's a divine enablement. During that time na ikaw ay may takot, nag-aalala, ano man yung sitwasyon mong meron kayo ngayon, alam po ninyo, grace will be there to enable you to stand up, do the work of God, regardless of your situation. Huwag mong hayaang pigilan ka ng sitwasyon sa iyong buhay. Huwag mong hayaang pigilan ka na hindi ka makapaglingkod sa Diyos dahil mayroon kang sakit, mayroon kang bagay na inahayaan mong ito ay pumigil sa iyo. Grace goes further. It is God's empowerment sa iyong buhay sa panahon na ikaw ay mahina. Si Paul po, gusto ko maunawaan po ninyo, as he was saying this,
sobra po siyang nakaranas na ng maraming, actually, ang binabasa natin ay nasa chapter 12. Pero yung makikita po ninyo yung chapter 11, nakasulat po doon lahat-lahat ng kanyang mga ginawa. He was persecuted, he was imprisoned, he was rejected, he experienced hardship. Nandoon yung kanya sinasakyang barko, lumubog. Nandoon yung 2 beses siyang pinatay sa pagbabato. At one time, namatay po siya. Namatay po siya literal. He was just revived. Okay, by Dr. Luke. At alam natin, biyaya yun ng Panginoon sa kanya, kaya ginamit pa siya lalo mightily. And I'm telling you, my friend, okay, kung merong tao rito na makapagsasabing at makapagpapatotoo na ang grace ng Diyos is sufficient sa buhay niya, si Pablo po yon. And then dito makita po natin that sinabi niya sa 1 Corinthians 12 ito, no? Tumuloy tayo sa verse 15. Verse 10, tingnan po niyo, sabi niya, he was once again speaking of the grace of God. Sabi niya ganon, you know what? Mga sinulatan niya rito mga Kristiyano sa Corinto. By the grace of God, I am what I am. Ibig niya sabihin, kung sa palagay ninyo, kung ako'y nandito, hindi dahil matalino ko at alam ko ang salita ng Diyos. Hindi dahil super Christian ako, kaya ako nagagawa ang lahat ng mga bagay na ito. Sabi niya, it is by the grace of God, I am what I am. Not I, kita niyo, bumuelta siya, yet not I, but the grace of God, which was with me. Ano ibig sabihin dito ni Pablo? He is now trying to describe to us that the grace is the power that keeps him working. Nakita po ninyo? God will not allow us to be deterred, to be stopped. Okay? By the situation na inilalagay ng mundo sa iyo, sa harapan mo, o inilalagay ni Satanas sa buhay mo ngayon. Sapagkat alam ng Diyos that our time is running out. Every day you open your eyes in the morning, that's one day minus your life. Naintindihan niyo yung sinasabi ko? Tayo'y papalapit ng papalapit sa panahon ng ating kamatayan. Every morning. And if we will not do the will of God every morning, on that day, that is one less than a day na hindi natin na-accomplish ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. And mind you, that this world will not stop deterring you, stopping you. Satan and his demons will not stop, okay, distracting you para hindi natin magawa yung kingdom work natin dito sa lupang ito. And that's the reason why yung biyaya ng Diyos isusupply niya sa'yo na kasi gusto niyang ikaw ay manatiling nananagumpay sa kabila ng iyong mga kahinaan sa iyong buhay. That's the reason why, okay, makita po natin dito, Paul continued the ministry in the midst of persecution. He continued to preach even though many times he was rejected. Yung iba sa atin napahiya lang ng konti, ayoko na. Yung iba sa atin nagturo tapos may nag-comment lang na hindi niya nagustuhan, ayoko na. Hello? Oh, walang umelo. Paul, he continued to lead, he continued to worship despite of the suffering, despite of the pain. He finished the work. Kaya nga po, minsan nasasabi natin, sa biyaya mo lang, Panginoon, nagagawa ko to. Kung wala yung biyaya mo, hindi ko talaga magagawa to.
Alam po ninyo kasi ganito eh. Naalala niyo sabi niya rito, yung His strength. Tingnan niyo, balikan natin verse 9. Ha? Ang ganda nito eh. For my power is made perfect in your weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness so that Christ's power may rest on me. Sabi ni Jesus Christ sa kanya, hindi lang huminto doon sa sinabi niya na my grace is sufficient for you. Tinuloy pa niya, sabi niya, for my power. Jesus Christ was now saying that this grace is power. Nandiyan niyo? Power, and this power, which is grace, is made perfect for your weakness. Now let me illustrate it to you para mas lalo niyo maintindihan ano yung power made perfect in weakness. Alam po ninyo, sa literal na pamumuhay sa mundong ito, strength is made perfect in power. Ibig sabihin, kapag bubuo ka ng isang power, kinakailangan lalagyan mo ng maraming strength yun, o baterya. Yun, ibig sabihin, yun yung literal na yun. Lalagyan mo ng power ng strength yun para maging powerful. So, ibig sabihin, ang isang power ay consists of many strength. Nagigets nyo? Yun ang gawa ng mundo. Pero, sabi ni Jesus kay Paul, my power is made perfect in your weakness. Bakit yung power niya na binibigay ni Lord para sa weakness? Alam niyo kung bakit? I'll share this to you. Hihintayin ni Lord na mawala yung sarili mong power. Kasi, okay, pagka ikaw ay weak, wala nang competition si Lord sa buhay mo. So ngayon, kapag ka nagtagumpay ka sa kabila ng ikaw ay wala, kanino mo ibibigay ang papuri? Kanino mo ibibigay ang glory? God will receive the glory. God will be lifted up upon your testimony. Because you know, you have done those things, you got the victory, not because magaling ka. It's not about your ability. It's not about your talent. Sapagkat nung nagawa mo yon, walang-wala ka talaga. That's the reason why sabi ni Jesus kay Pablo, my power is made perfect. My power is just waiting for that perfect moment. Where you say, Lord, hindi ko na kaya. Ganun ba? Eto na. Palagpakan po natin si Lord dyan. Sa mga anak ng Diyos, never ever depend on your ability, your intelligence, or your wealth. Never ever. Kasi kapag nanatili ka, nandiyan ka nangalang sa ganyang mga bagay, alam po ninyo, kapag ka nagtagumpay ka, hindi mo ibibigay yung glory kay Lord eh. Sabi mo, magaling kasi ako eh. That's the reason why God will wait until you say, God, hindi ko na kaya. Lord, wala na akong pupuntahan. I have no choice. That's the time God will lift you up. That's the time you will feel the enabling power of the Holy Spirit. That's the time doon natin makikita ang ningning ng maliwanag na buwan. Doon natin siya ma-appreciate. Kita po ninyo, sabi niya sa verse 9, tinuloy po niya. Itong ganda nito eh. Kasi the reason why he continued this word after realizing and understanding yung sinabi sa kanya ni Jesus na, my grace is sufficient for you. Lord, take this thorn upon me. My grace is sufficient for you. For my power is made perfect for your weakness. Nung na-realize niyang lahat ito, ngayon, na in-explain ko sa inyo, na-realize mo ngayon, tingnan po ngayon sinabi ngayon ni Pablo. Therefore, alam niyo sa Biblia, pagka sinabing therefore, ibig sabihin nito, mayroon siyang conclusion at ito yung kanyang naging
naging kaisipan pagkatapos ng mga ng pagkakaunawa niya sa sinabi ng Panginoon sa kanya. Eto na po, sabi niya, "Therefore, I will boast all the more." About who? About what? "More gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me." I am telling you, my friends, minsan sinasabi natin, "Lord, remove this weakness. Remove me out of this situation." Dalawa lang yan, Lord. Kung hindi mo ko aalisin dito, alisin mo ito. Pero ang sabi ng Panginoon kadalasan, "Anak, hindi. Bibigyan kita ng kalakasan kasi gusto ko mapagtagumpayan mo yan." Bakit? Sapagkat diyan madedevelop ang pananampalataya mo, diyan madedevelop at diyan mo mapapatunayan na ang Diyos ay totoo at tapat sa kanyang mga pangako. Diyan ka magmamature. When Paul said, "I will boast all the more," hindi po siya nagyayabang. He was not celebrating the pain of his weaknesses. Actually, he was celebrating what God had produced through his pain. He was not celebrating the pain. He was actually celebrating the result of the pain. Kaya sabi niya ganun, "Lord, ngayon hindi na ako magko-complain sa mga pains ko. Hindi na ako magko-complain sa mga hurts ko. Hindi na ako magko-complain sa mga nararanasan ko ngayon. Sa mga takot ko, hindi na ako magko-complain na parating bakit ganito. Katatapos na ng problema ko, meron na namang problema. Pagkatapos ng problemang ito, mas malaki pa yung problema dumating. Bakit ganun, Lord?" Hindi na ako. Kaya sabi niya ganun, "Now, I will boast all the more." Actually, dalawang ginamit niya maganda rito. He will boast all the more. Tingnan niyo yung sumunod na verse, na word, gladly. Imagine that. Do you know the word gladly means? Okay? May joy. Hindi na siya negatibo sa kanyang utak. Hindi na masama loob niya, hindi na yun, parati siya nakagano sa mundo. Wala nang ganon. Alam mo, ang isang tao pagka may problema ay naku, may problema to. Itsura pa lang. At alam mo, walang problema to. Itsura pa lang. Look at Paul here. "Therefore I will boast all the more gladly about my weakness." Ibig sabihin, I will not be affected by my situation, my weakness anymore. But rather, "God, I thank you. Alam kong nandito na naman ako sa season of weakness. Alam ko, Panginoon, you are developing me. And I will thank you for that, Lord." And I know, naunawaan ko ngayon na kahit may dinadaanan ako, kaya mo pa rin akong gamitin. Kung sino man dito ang nasa season of weakness, gagamitin ka pa rin ng Panginoon. Actually, mas matindi ang paggamit sa iyo ng Panginoon. If you're crying, if you're affected, if you're worried, if you're fearful, if you're scared, now that's the season of weakness. Let's move on to the next season. Parang no? Parang Netflix, ha? Let's go to the season 2. The next season, okay? That's the season of waiting. Oh. Okay, waiting is one of the hardest season in Christian life. Okay? Most believers struggle when nothing is moving. Most believers struggle when there's a delay. Di ba? Kasi instinctively, tayong mga tao gusto natin may action na nangyayari sa paligid. Kapag biglang nanahimik, parang, "Hey, Lord, nasaan ang answer mo? Lord, nasaan ang mga open doors? Lord, nandiyan ka ba? Natutulog ka ba? O Lord, kinalimutan mo na ba ako?" We begin to question God. Because ang hindi natin alam, you have entered the season of waiting. Alam ko, iba sa atin, nagpipray.
We're praying for so many things. Okay? Nagpe-pray tayo na mabago ang anak natin, mabago ang asawa natin. Kahit hindi ka nagpe-pray na mabago ka. Ang gusto natin, mga nasa paligid natin na mabago. Okay? Tapos, pinagpe-pray natin yung sitwasyon natin. Pinagpe-pray natin, pero parang walang sagot si Lord. Pero gusto ko maunawaan po natin, mga kapatid ko, God is just putting you, okay, kasi minsan, kahit nag-pray ka ng pray, at nakikita natin, nararamdaman natin that nothing changes, and we assume, dahil walang nangyayari sa paligid natin, at hindi natin nararamdaman kumikilos si Lord, we assume na, siguro Lord, nakalimutan mo na ako. Or we sometimes question ourselves, Lord, nasa kalooban mo pa ba ako? Kasi hindi na kita naririnig kagaya dati. Tama? Nangyayari sa atin yan. Kapag ka ikaw ay nasa season of waiting, pakinggan niyo mabuti to. It doesn't mean na si Lord hindi sumasagot sa atin. Many times when God seems to be silent, God is putting you in the season of preparation. When you are in a season of waiting, God is in a season of preparing you. See, Joseph, before he becomes the next powerful man, okay, second to the Pharaoh, to become the most powerful man in Egypt, he had to wait in the prison cell. He waited. David, before he becomes the next king of Israel, he was already anointed as the king. But he has to wait for another 40 years to become the king. Waiting. He has to live in the wilderness. He has to become a rebel. He has to compromise with the enemy. Ihari ka na ng Israel. Pero wala pang corona. But he has to wait. God seems to be very silent on those years. Sa panahon ni Joseph the Dreamer, parang ang tagal na siyang pinakitaan ng Panginoon ng dream na siya ay magiging makapangyarihang tao sa kanyang buhay. But he has to wait. And waitings many times can feel like eternity pagka naghihintay tayo. Ang hirap maghintay. Tama po ba? But waiting doesn't mean that God is absent. Sometimes, waiting is the proof that God is preparing you. Okay? During the time of preparation, habang nagwe-wait ka, the grace of God, ayan na, dadating na naman yung grace of God. Kailangan mo ng grace ng Panginoon because the grace will be supplied to you by God so that you will be strengthened along the way during the season of waiting. That's why, habang nasa waiting time ka, huwag mong isipin na ang waiting time is a wasted time. Because waiting time, okay, is what? Is a forming time. Andiyan po ba kayo, mga anak ng Diyos? Minsan, ang Diyos babataking ka sa laban. At sasabihin mo, parang nawala yata ang aksyon sa buhay ko. Gagawin ng Panginoon yun kasi gusto niyang i-prepare ka. Because God will put you into some place in your life. Sapagkat dadalhin ka na niya doon sa plano niya sa buhay mo. Okay? May drastic thing na mangyayari sa buhay mo at suddenly biglang parang mawawala ka sa panahon ng aksyon. Pero may ginagawa ang Panginoon dyan. Alam po ninyo yung kiso o yung foundation ng building? Alam po ninyo, ang lakas ng building ay wala doon sa kung gaano ito kalaki at gaano ito kataas. Ang lakas ng building nasa pundasyon. At kadalasan ang pundasyon, hindi natin nakikita. Okay? Now, ganun din po ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Parang walang nangyayari. Habang, alam po niyo yung building, habang ginagawa po yan, kadalasan ang pinakamatagal gawin yung pundasyon. At nasa laki ng pundasyon, okay, sa laki at tibay ng pundasyon, nakabase kung gaano kataas ang
gusali na itatayo. Kaya kung gaano ikaw ay pinadaan ng Panginoon sa waiting time mo, ibig sabihin nun, malaki ang plano ng Panginoon sa buhay mo ngayon. Because your waiting time is not a wasted time. It's a forming time of the Lord. Perhaps some of you are in a waiting time for healing, in a waiting time for financial breakthrough, in a waiting time to restore a broken relationship. You are in a waiting time for open doors. Ibigay sa iyo ng Panginoon those opportunities. You are in a waiting time for your family salvation. Pinagpe-pray mo yung mga anak mo, yung pamilya mo, yung mga loved ones mo na makakilala sa Panginoon. And you've been praying consistently for so many years. You're still in a waiting time. Or some of you are waiting for God's will ang forever mo. Kailan kaya darating? At gusto ko maunawaan po ninyo, huwag kang magmadali. Minsan kasi pagka nagmamadali ka, napupunta ka sa bungi. Anong gusto mo? Makita mo kagad yung forever mo, hindi ka pa handa, hihiwalayan ka kagad yan. Pero habang hinahanda ka ng Panginoon, okay? Handang-handa ka na. At alam mo kung papaano totoong umunawa, magpatawad at magmahal. So kayo wag ka magmamadali. Sabi mo sa katabi mo, wag. Amen? Palakpakan po natin si Lord dyan. Let me give you this word. Nako, parang maraming na-bless doon sa sa forever Listen to this. I want you to know that delay is not denial. Delay is not denial. Kahit na ikaw ay matagal na naghihintay, hindi ibig sabihin nun, hindi ka sinasagot ng Diyos. Huwag tayong lumagay sa naging problema ni Abraham. At the age of 75, sabi ng Lord sa kanya, lumabas ka, Abraham. Labas naman siya, gabi. Tumingala naman siya. Bilangin mo yung mga bituin. 1, 2, 3, 4, 5. Lord, hindi ko dami. Hindi ko mabilang. Ganyan karami ang iyong magiging mga anak. No? Totoo, Lord? Magkakaanak pa ako? 75 na ako. Oo. Nag-umpisa ang kanyang waiting season. Umabot from 75, naging 100 taon. Ano nangyari? Kinausap siya. Okay, tinitingnan niya si Sarah. Yung asawa ko, 80 na. Hindi makayuko. At kunin yung nalaglag na paano kaya mabubuntis to? Lord, nag-umpisa na siyang magtanong. Tama? Tapos, tiningnan din niya yung sarili niya. Patay kang bata ka. Kaya lumapit na ngayon siguro nag-usap sila mag-asawa. Bibigyan pa kaya tayo ni Lord? Sabi ni Sarah, yung kanyang asawa, hanggat pwede pa, ito yung yung maid ko na lang. So ano nangyari? Ang nangyari po, they gave in, okay, sa kanilang waiting time. Hindi sila nakapaghintay sa Panginoon. Buti na lang mabiyaya pa rin ang Panginoon. Buti na lang nandoon. Nakita niyo, mabiyaya talaga ang Lord. Despite of our weaknesses, God will supply strength sa inyo. Buti na lang mabiyaya si Lord. Nagkaanak uli sila. But gusto ko maunawaan natin, ang punto ko, kung bakit ko sinabing istorya nito, nag-umpisa na silang dumepende sa human effort. Tinulungan nila si Lord. Tama, mali? Kasi Abraham, hindi na ako makakaanak.
Eto, pwede pa. Magkakaanak pa to. Ako hindi na. Oh, ano nangyari? Tulungan natin si Lord. So, since human effort entered into the story, entered in the picture through Hagar, ano nangyari? So, nagkaroon ngayon ng enmity. Nasira yung plano ng Panginoon. So, alam po ninyo, during the time of waiting, ano nade-develop dyan? Character. Habang ikaw ay naghihintay, may nade-develop sa iyo dyan. Nade-develop alin? Yung patience, nade-develop yung humility, nade-develop yung faith, lalo kang kumakapit, at nade-develop yung endurance mo sa Panginoon. Okay? Sabi nga po ni James, look at this, okay? Sabi po ni James, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Hayaan mo yung patience na yan during the time of your waiting. Hayaan mo, kikin. Maraming ide-develop na karakter sa iyo yan. Let that patience have its perfect work in your life. Kahit parang walang ginagawa si Lord, parang tahimik si Lord sa paligid mo. Magpatuloy ka, manalangin ka, magpagamit ka sa Panginoon. Gawin mo lang kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Total, bisusupply naman niya yung grace sa buhay mo. And when the answered prayer comes, okay, doon mo lalong ma-appreciate at doon mo lalong pupurihin ng Panginoon sa buhay mo. Amen? God will give you the answer in His time, not in your time. Kaya sasabihin ko sa inyo, mga kapatid ko, kung nag-umpisa na tayong iba rito nando sa season of waiting and you're getting disappointed with the Lord, ang kinakailangan mo, Lord, more grace sa buhay ko. More grace, Panginoon. Mapagtatagumpayan ko to. Amen? Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. 3 season lang naman to eh. After, ano yung unang season? The season of weakness. Ito, season of what? Season of waiting. Okay? And now we go to the 3rd season. The season of blessing. Now, alam po ninyo, gustong-gusto natin. Sino ang gusto ng season of blessing? Nako, ha? Talaga, ha? Alam po ninyo, actually, if there is one season that often catches believers unprepared, is the season of blessing or increase. Dito, mas maraming nalalaglag na mananampalataya. Kasi sa season of weakness, mas minsan diyan kakakapit eh. Mas tumitibay yung kapit mo sa Panginoon eh. Kasi wala ka nang kakapitan eh. Tama, mali? Kaya nga yung mga sinabihan na may cancer ka na, ala na, kakapit ka na talaga kay Lord. Wala ka ng doktor, kahit may pera ka, walang doktor na pwede mong kapitan. Kadalasan, during the season of weakness, kadalasan, although marami pa rin na nakakabita, pero mas marami lalong kumakapit kay Lord. Depende sa sitwasyon. Depende sa anong klaseng weakness ang dinadaanan mo. Sa season of waiting, mas marami nalalaglag dito. Kasi hindi nakakapagantay. Nababagot. Okay? Ay, kasi hindi nila naintindihan na mayroong available na grace sa buhay nila para yung kanilang paghihintay ay maging dynamic sa buhay nila. Pero dito sa iba rito eh, iba yung sa season of blessing eh. Kasi mga kapatid ko, dito sa season of blessing, ang pinakadelikado rito ay yung makalimutan mo si Lord. Now, kapag ka sinabi kong makalimutan si Lord, hindi ibig sabihin niyan bigla ka magkaka-amnesia na, Lord, para kang si Sisa, hinahanap mo si Basilio, ganon. Hindi ganon. Hindi ganon po yan. Pagka sinabi mong nakalimutan mo si Lord, ibig sabihin, hindi na siya ang moving force, hindi na siya yung priority, hindi na yung gusto niya ang ginagawa mo. Itong nakakatakot sa season of blessing. When there's an increase in your life,
Because blessing will not only make you forget the Lord, eventually, you will begin to depend upon yourself, and then it will result, habang ikaw ay patuloy ang blessing, it will result to pride. That's the reason why ang Panginoon, si Yahweh, nangusap kay Moses when they were beholding for the first time the promised land. They were overlooking the promised land. The Lord spoke to Moses, and sabi ni Moses sa kanya, at ito rin exactly ang inulit ng Panginoong ni Yahweh nung bumalik sila at ang leader na nila rito hindi na si Moses, kundi si Joshua. Exact word ang binigay ni Yahweh sa mga Israelita. Itong sabi niya, Deuteronomy 8:18. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. Because many times, when there's season of increase, we tend to forget the Lord. Many times, when there's prosperity, without remembrance of God, will result to pride. Kaya nasasabi nating, nagawa ko to kasi magaling ako eh. Nakapag-aral ako eh. Ganito ako, ganyan ako eh. And this is one of the hidden danger of the season of blessing. May mga tao, Lord, pag sinagot mo lang itong Panginoon, mabless mo lang itong business ko, makilala lang ako ganito. Ibibigay ko sa iyo ang para sa iyo at ang maglilingkod ako na mas maglilingkod ako sa iyo. And indeed, he experienced the season of blessing. And instead of giving God a glory, giving more time to prioritize the kingdom work, yung blessing na yon ang humatak sa kanya pababa, palayo sa gawain ng Panginoon at sa kalooban at layunin at plano ng Diyos sa buhay niya. How many times, alam ko marami sa atin nakita yan. When there's, alam po ninyo, itong sinasabi kong hindi lang to financial ha, hindi lang ito financial increase. Minsan meron tinatawag na season of blessing or increase sa popularity, nagiging popular ka na, gumagaling ka na, tumatalino ka na nagde-develop na yung talent mo. Okay? Marami ka na na-achieve. Yung iba nakapag-aral pa sa Bible school. Yung iba nag-aaral, nag-umpisang mag-aaral online sa Bible school. Okay? Ang naramdaman nila dahil ganon, ang feeling na nila, mas nakakahigit na siya doon sa katabi niya. Ang feeling na nila, pwede na sila maging pastor agad. Lumaki na kagad ang ulo nila. Okay? That's the season of increase. That's the season of blessing. Maintindihan po natin, mga anak ng Diyos, na titingnan natin, natin ang ating mga sarili. Tingnan po natin mabuti ang ating sarili. Kung tayo po ay nadadala palayo sa season of increase. Okay? Tingnan po natin. Because once na ikaw ay dumadanas ng ganito, ibig sabihin, binless ng Panginoon ang business mo. Binless ng Panginoon ang buhay mo. Okay? Maraming magagandang bagay ang nangyayari sa sitwasyon ng buhay mo ngayon. Okay? Nagiging busy ka unti-unti. Hindi sa gawain ng Panginoon, sa maraming bagay. Dahil maraming bagay ang magagandang nangyayari sa buhay mo. These are the season of blessings and increase. Now, ano mangyayari? Ngayon, makikita mong ikaw ay napapalaya because before, you were so dependent with God, and now you're beginning to shift your focus from depending upon God to self-confidence. Or yung iba naman, from being grateful sa Panginoon, full of gratitude sa Diyos, now you begin to feel the feeling of entitlement. Kasi, dapat lang kasi nag-aral ako sa Bible school. Dapat lang ako mas magaling ako sa kanya kasi ganito, ganyan. Imagine that. You begin to look at yourself as bigger than the person sitting beside you. Kahit kabago-bago. Kaya kita yung mahirap maging leader agad yung bago sa Panginoon. Hindi dumaan sa season of weakness and season of waiting. Kasi kapag dumaan ka kagad sa season of blessing and increase, patay kang bata ka. Kaya nga pinangatlo ko tong season of blessing. Kasi may mga tao na matagal ng mananampalataya doon na
na tawag dito, dumaan na sa season of weaknesses and season of waiting. And pagdating sa season of blessing, nag-iiba pa rin ang ugali. Nag-iiba pa rin ang approach sa ano. Tandaan po natin mga kapatid ko, malalaman mong ikaw ay nasa tamang approach ng iyong Christian life kapag ka hindi nag-shift ang iyong focus. Tingnan po ninyo, pagmasdan po ninyo ang isang puno. Kapag ang isang puno, punong-puno at hitik na ang bunga, tingnan po ninyo ang kanyang mga sanga ay nakalaylay. Meaning, kapag ka ikay patuloy na pinagbubunga, nagkakaroon ka ng season of increase sa buhay mo, kung ang nade-develop sa'yo ay humility, ang ibig sabihin nun, tama ang nangyayari, nagiging blessing sa'yo ang season of increase. Pero kapag konti pa lang, tapos ang tingin mo na sa iyo sarili, as in, delikado. Delikado. Nag-aambisyon ka na kagad ng delikado. Mas magaling ang tingin mo sa sarili mo kaysa sa katabi mo. Delikado. Pero kung mas nagiging mababa ang tingin mo, kaya tingnan po ninyo, yung mga taong talagang may mga maraming achievement talaga, yung totoo, magugulat ka eh. Parang simple lang sila eh. Hahanga ka nga sa kanila dahil sasabihin mo, grabe itong tao na pero parang normal lang sa amin. Grabe yung... Because that person knows how to handle the season of blessing. Amen? I hope and pray sa kayo na nasa season of blessing. Okay? That the season of blessing will remind you that the source of blessing is not you, but the Lord. Amen? Kagaya ang sinabi ni Yahweh dito, remember the Lord, because it is He who gives you the power and wealth. Okay? It reminds you that remind yourself na lahat ng bagay na meron tayo, si Lord lang yan. Okay? Your ministry, your family, your finances, your influence, every opportunity, the business that you're putting up, it's all by the grace of God. Okay? And tingnan po natin, no? Okay, inulit ko lang dito. Grace, habang tayo'y nandyan, will teach you stewardship. Okay? Hindi yan for accumulation. Blessing, listen to me, blessing is not just for enjoyment. Kaya ka binibless ng Panginoon, gusto ko lang mag-enjoy sa buhay mo. But it is not just for enjoyment. Blessing, my friend, is also for stewardship. Ibig sabihin, pinagkakatiwala ng Panginoon sa iyan kasi mayroong paggagamitan ng Diyos dyan. Ang gusto niya, maging channel of blessing ka dyan. Okay? Maging channel of blessing ka dyan. Kaya binibigyan ka niya ng increase. Binibless ka niya. Hindi yan for self-accumulation. Although God wants you to enjoy it. Okay? Tandaan natin, mamamatay tayo at inipon-ipon mo na yan, sayang hindi mo na-enjoy agad. Sayang hindi mo ginawang to build the kingdom of God dito sa lupa. Hindi, tuloy, hindi mo na pakinabangan. Okay? What an accomplishment nakapag-ipon ka ng 5 billion pesos. Ang tanong, nasaan ka na ngayon? Ganun po yun, mga kapatid ko. Mabigat na tanong yun. Paano natin sasagutin? Remember, the blessing came because God gave you the grace. We did not earn God's favor. It is He who gave us that provision. Okay? Sabi nga po ni Pablo, okay, sabi niya sa 2 Corinthians chapter 8. Tingnan po ninyo ha. Kasi alam po ninyo yung mga taga-Korinto, napakayayamang mga tao nito. Matatalino, mga negosyante, yung mga Kristiyano rito. Okay? Mayamang church ito. Pero tingnan po ninyo ang hamon sa kanila ni Pablo. But since you excel in everything, kita nyo ha, they were a gifted church. Nagmumove yung Holy Spirit sa kanila. Meron silang gifts of the Holy Spirit. Since meron silang pera, lahat meron sa kanila. But since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge,
in complete earnestness and in the love we have kindled in you. Sabi niya ganon. Now, see that you also excel in the grace of giving. Can I hear the word grace here? Giving is also grace. Ang sabi ng Panginoon, kaya kanya, sabi rito ni Pablo, kaya kayo pinagpapala ng Panginoon sobra-sobra sa lahat ng area ng iyong buhay kasi God wants you to excel in another thing, the grace of giving. Pero kung ito ay nagdudulot sa inyo ng nagiging greedy tayo, okay? At hindi mo ito ginagawang paraan para ikaw ay maging daluyan ng pagpapala ng Panginoon, ang mangyayari ngayon sa inyo, sabi niya ganoon, you are not doing the right way of the season of blessing. Okay? So, why? Kasi God is blessing you. Okay? Actually, He's blessing you. God blesses so that His purpose can advance. Okay? God will give you the increase because increase doesn't only talks about possession. It also talks about responsibility. Habang dumalaki, ibig sabihin yan, okay? Ulitin ko, hindi lang pera. The more na ikaw ay tinataas ng Panginoon, nagiging leader ka, unti-unti ka ay tinataas ng Panginoon. The more na lumalaki ang iyong pananampalataya, the more na nag-i-improve ang iyong talent, okay? Marami ka nang nalalamang mga iba't ibang instrumento. The more na ginagamit ka na mightily ng Panginoon, the more the greater responsibility na meron ka. Hindi yan para pala. Pagka alam mo, kinuha mo lang ng kinuha yan at hindi mo yan padadaluyin, lalaki ng lalaki yung ulo mo. Kita ninyo? Lalaki ng lalaki ulo mo. At hindi yan ang gusto ng Panginoon. Nais niyang ikaw ay maging daluyan ng pagpapala. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. You see, lahat tayo rito, lahat, walang hindi, dadaan sa season of blessing. Some of you will become, masasabi natin, will become a successful businessman. Some of you will become a successful influencer. Some of you will become successful in your family life. Some of you will become successful in your future endeavor, in your ambitions and everything. Ang masakit, with all those victories and successes, would that lead you to glorify His name? Would that lead you to become a blessing for others? Or would that lead you to look at yourself as a better person than among you? Sabi nga ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad, if you want to be great in God's kingdom, you must learn how to be a servant of all. Blessing becomes dangerous, my friend, when it ends with us. But it becomes powerful when it flows through us. Gusto ko makita natin dito, mga anak ng Diyos, magiging gamit ka pa rin ng Panginoon. Always remember, okay, sa lahat ng season ng nangyayari sa buhay mo, may it be season of weakness, may it be season of waiting, or season of blessing, kinakailangan nating humingi ng biyaya kay Lord. Because only by His grace can we accomplish the plan of God in our lives. Ewan ko sa inyo, saan kayo nandoon ngayon? Only you and the Lord knows anong season. Are you still in the season of weakness? Or some of you, are you in the season of waiting? Are you about to give up and say, God, ayoko na, okay na po? I don't know. Or are you in a season of blessing? But Christians, brethren, life will continue to move on through the different seasons. But you can always count on the grace of God. God will not fail. Just the same as Jesus spoke to Paul, Paul, my grace is sufficient for you. The same word is being uttered to you by the Lord. Anak, my grace is sufficient for you.
makakaya mo yan because the power that I will give to you is made perfect for your weaknesses. And that power shall never ever be defeated by the enemy. That power is super powerful that no situation can overcome you. You might be crying, you might be sad, you might be lonely, you might be affected, but that power will bring you up again. That power will sustain you. That power will strengthen you. That power is available right here, right now, my child. I am supplying it to you right now. My grace is enough. My grace is enough. Keep on trusting. I am in control. I can still use you even if you're in that situation. In due time, I will remove you out of that situation. But for the moment, I want you to continue serving me. I want you to break through that situation because you will win the battle. Victory is assured. For you can do all things through Christ who strengthens you. Remember, Jesus Christ is the source of grace. That's why we can do all things through Christ, because it is He who will give you the grace to conquer it. Panginoon, hallelujah. If there are anyone in those season struggling, I want you to lift your hands. Doon sa mga season na alam mong ikaw ang kinausap ng Panginoon sa mensaheng yon. You know why? Because God wants you to go out of this place with strength. If you say, God, that word is for me, Lord. That word, Lord God, I claim. It is mine. Lord, your grace is enough for me. Your grace will be my sustaining grace to strengthen me. I will win this battle. I am more than conqueror in Christ Jesus. Let's confess it right now. Hallelujah. I'm sure nakikita ni Lord, natatakot ka, nag-aalala ka, may agam-agam ka, nahihirapan ka, umiiyak ka. But thank be to God, because He has grace in your life. God, salamat po, Panginoon. Come on, let's thank Him. As God fills you up, as God assures you. So don't worry anymore. Don't complain anymore. Don't get affected too much anymore. Because His grace is sufficient. God is answering you in a different way. Not in the way you want it to be, but in a way God wants it to be. Hallelujah. This is the answer of the Lord for all of us. Anak, I am not removing, but I am empowering. Oh, Jesus. Hallelujah. Lord, that's why kagaya ni Pablo, we will brag and boast about our weaknesses more, because your power, Lord, will be more evident in my life. People will see that your grace is overflowing. Thank you, Panginoon, sa biyayang tinatanggap ng bawat isa ngayon. Kalakasan, pagpapala, kapayapaan,
kagalakan. Everything will be restored, oh God. Hallelujah. In the name of Jesus we pray. Amen and amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Kahit nahihirapan ka ngayon at may karamdaman, tandaan mo, ang biyaya ng Diyos ay sapat. Hallelujah.